Okay, legal maxims ng isang contract. So, ang bawat kontrata raw, dapat may mga ganitong maxims o ganitong parang traits or characteristic. O kumbaga, dapat meron tayong matatandaang mga ganito. Pag involve ang isang kontrata, lagay na lang natin sa ganon. No? Non est factum. Ano yung non est factum? It is not my deed. So, ibig sabihin, dito yung mga no read, no write, yung nabuyo. Yung mga nabuyo na walang kaalam-alam dahil no read, no write, hindi nakatapos ng pag-aaral, okay. Pagpalagay na natin na elementary lang ang natapos niya, so nakikinig siya sa ibang tao dahil hindi nga niya alam, di ba? Nabuyo siya, pumirma siya, so yun, it is not my deed. Non est factum, no? Yung ganun lang ang ibig sabihin nun, parang naloko siya. Yung stricto sensu in the strict sense, kung ano yung sinasabi sa kontrata, parang verbis legis, no? Stricto sensu. In a stricter sense, kung ano yung nakastipulate sa contract, yun siya. Except kung hindi patas doon sa both parties o doon sa isa sa dalawang partido at that is considered onerous. Di ba? So, titignan din yun. Kasi may mga contract na onerous Kasi pumapasok yung stricto sensu. Yung contract, you very may fide. Contract of the utmost good faith. So, ibig sabihin, itong contract na to is, yung dalawang parties involved, alam to. Walang stipulation yung contract na hindi alam ng both parties. O contract in good faith. Contract ubere may fide. Diba? Contract with the utmost faith. Lagay na lang natin ng ganun. Diba? So, yun yung mga importante, no, na lahat ng inaano natin sa contract. So, yun lang po.